Isang mapagpalang gabi ng November 13, 2024 sa iyo kabayan. Narito ang latest update natin dito po sa bagyong Ophel at sa bagyong Pipito. Pero kabayan, bago ang lahat, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Kabayan, ito pong bagyong Ophel ay huling namataan ng sentro ng mata nito na nasa layong 505 kilometers east of northeast of Infanta, Quezon or 500 km east of Baler, Aurora. Taglay po nito kabayan ang lakas na hangin na abot po ng 120 kilometers per hour at bumubugso up to 150 kilometers per hour. Kabayan, patuloy po itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na nasa category typhoon kabayan, kaya pinag-iingat po lalo na po yung mga kababayan natin na talaga naman pong tatamaan o makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin at buhos na ulan nito pong bagyong Ophel. Samantalang yun nasa labas naman po ng PAR na isang tropical storm na may international name na Toraji na kapag pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility within 48 hours kabayan, minomonitor natin yan, ito po ay tatawagin nating bagyong Pepito. Ito po kasalukuyan ay nasa layong 660 kilometers west of Itbayat, Batanes o nasa 1,900 kilometers east of Eastern Visayas. Taglay po nito kabayan ang lakas na hangin na aabot po ng 75 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bumubugso up to 90 kilometers per hour. Kabayan, ito po ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga kabayan na tayo po ay maghanda dahil posible sa mga susunod na araw, dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang ating imo-monitor dahil naglabas na rin po ng taya itong pag-asa na itong mga bagyo na ito kabayan ay kikilos papalapit ng Northern Luzon, si bagyong Ophel bago ito mag-recurve papuntang Taiwan. Samantalang inaasahan naman na papasok po ng Philippine Area of Responsibility itong si Pepito at lalapit po sa silangang Visayas o Southern Luzon at maaaring dumaan po itong si bagyong Pepito dito sa may Central Luzon area. Kaya dahil dyan kabayan, patuloy tayong pinagmo-monitor at pinaghahanda sa posibleng kahinatnan o track nitong mga bagyong Ophel at Pepito. Ngayong gabi kabayan, patuloy po na makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin at malakas na pag-ulan na posibleng magdulot po ng pagbaha and landslide dito po sa mga lugar na aking babanggitin. Apektado po ng Typhoon Ophel ang Cagayan, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Norte, kasama po ang Aurora. Ganon din po dito sa may Bicol Region, Quezon, and the Northern Samar. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kapatid dyan. Kung kinakailangan pong mag-evacuate ay gawin po natin, lalo na kung sa area po natin ay mataas na po ang pagbaha. Actually, madalas pong bahain dyan, lalo na po yung mga kapatid natin na nakatira po sa may coastal areas, malapit po sa mga baybayin o kaya naman sa ilog kabayan. So tayo po ay maging handa. Samantalang ngayong gabi, nakakaranas po tayo ng pag-ulan dito po sa Metro Manila at ilang pang natitirang bahagi ng ating bansa. Hindi po dulot nitong trough ng bagyong Ophel, kundi dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Kaya kung tayo po ay lalabas ng bahay dito sa Metro Manila at ibang lugar na hindi ko nabanggit, ugaliin nating magdala ng payong, kapote bilang pananggala sa biglaang buhos ng ulan. Yan po ay dulot nitong mga localized thunderstorm. Kabayan, tandaan mo na itong bagyong Pipito sa kasalukuyan ay wala pa pong direktang epekto dito sa ating bansa sapagkat ito ay nasa labas pa at kung papasok man kabayan, malayo pa po ito, offshore pa po. Ang tanging nagpapaulan po dito sa ating bansa, lalo na po dito kabayan sa may Northern Central Luzon, ay ito pong bagyong Ophel, yung trough po nito kabayan. At sa ngayon nga, pinaghahanda po ang ating mga kapatid, lalo na po dito sa area po ng Cagayan and Aurora, dahil posible nga by tomorrow ay maglalandfall na po itong bagyong Ophel.
At kabayan, bukod po dito sa minomonitor nating bagyong Ophel at bagyong Pipito, meron po tayong minomonitor na isang dambuhalang high pressure area ngayon na nakatambay dito sa may timog na bahagi ng Japan na nagsisilbing malaking pader at nagtutulak ngayon pasubsob o padiretso sa Pilipinas ng mga bagyong Ophel o kabayan at ito rin pong bagyong Pepito. Kaya inaasahang magiging dominante ito pong high pressure area sa mga susunod na araw dahilan upang tumama sa bansa natin lalo na dito sa Luzon itong dalawang bagyo na bagyong Ophel at Pepito. Kaya kabayan, tayo po ay maghanda dahil talagang merong pong high pressure area na sadyang tumutulak dito sa dalawang bagyo na ito, bagyong Ophel at Pipito, na talagang tatama po o ang direksyon kabayan ay ang pagtama dito sa Pilipinas, lalo na po dito sa Luzon. Kaya ang ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga nakatira sa mga matataas sa mga mountainous areas, ingat po tayo dahil posible pong magkaroon po ng landslide at sa mga low-lying areas and coastal areas po, posible naman po itong magdulot ng pagbaha. Kaya tayo po ay mag-ingat at patuloy po tayong mag-antabay kabayan sa ating ulat panahon dahil masama po talaga ang ating panahon ngayon lalo na po dito sa Luzon na may dalawang bagyo plus yung high pressure area na nagtutulak dito na posible talagang makapag-apekto kabayan at magdulot ng malalakas na hangin at malalakas na ulan dito po sa area ng Luzon. Kabayan, sana nga ay patuloy po tayo maprotektahan nitong mga bundok na nakapaligid sa atin, lalo na po dito sa Luzon, ito pong Sierra Madre, dahil ito na lamang po yung inaasahan natin kabayan na siyang magpapahina nitong mga bagyong Ophel at kung sakasakaling tatama rin po itong bagyong Pipito sa kalupaan po ng Luzon. Kaya kabayan, yung mga bundok po natin sana sama-sama po natin itong iniingatan at hindi po pinapatag at ginagawang subdivision o kaya mga coffee shop kabayan para lamang po maging aesthetic. Dahil ang kapalit nito kabayan ay pang-ani po lalo na sa ating lahat na talaga man pong naaapektuhan nitong mga pagbaha at nitong mga bagyo na dumadaan po sa ating bansa. And salamat din kabayan sa patuloy mong pagdarasal lalo na sa pagko-comment mo sa comment section ng iyong panalangin para sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga nakatira po sa Luzon na talagang naapektuhan po nitong bagyong Ophel at nitong bagyong Pipito. Kaya kabayan, makikisuyo ulit ng iyong panalangin. Sana tuloy-tuloy mo pong ipanalangin ang kaligtasan at ikagaganda nitong ating panahon at ikalulusaw nitong mga bagyo at magtiwala tayo sa Panginoon na mairaraos at tayo po ay magiging ligtas may dumaan mang bagyo sa ating bansa. Kaya kabayan, patuloy pa kitang i-update sa ating ulat panahon. Muli maraming salamat at makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Ingat kabayan, have a safe day po sa lahat.